ug ang armadong kusog sa naso. Kami ang sundalo niyo, handang maglingkod at magbigay ng serbisyong totoo. Katarungan at kalayaan. Dili lamang sa RMN DXDR. Ikaw, ako, ug ang armadong kusog sa naso. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. In the book called Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor, CMS, this is written on page 3 of his book. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons for controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga kasama, mga magulang, avid listeners of this program, mga tagapakinig sa palatuntunang ito na
pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Sumahimpapawid na naman dito sa kahanginan ng Dipolog. Partikularmente sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Sa lahat ng nakikinig ngayon sa online internet via rmndipolog.weebly.com, ako'y magsasabi katulad sa nasabi ko na kapag online internet ang makikinig, nasa online internet kayo nakikinig, ang pagbati ko sa inyo, have a good day po sa inyong lahat. Have a good day po ang pagbati ko sa inyo dahil hindi ko alam kung ano ang particular time, particular good na panahon sa inyo. Gabi ba o umaga? So have a good day po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig sa radio dito sa RMN Dipolog, lahat na maabutan sa signal o power ng RMN Dipolog through transmitter of the station, mga kaibigan at mga kapatid. Ako'y bumabati sa inyo na ang magandang tanghali po sa inyong lahat. Itong kapatid ninyo na si kapatid na Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kasagutan o mga paliwanag na sinasabi nating yon ang liwanag sa palatuntunan na ito. Kaya nga, pinamagatan itong ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. At sa nasabi ko na, uulitin ko, huwag kayong magtataka ng mga Bisaya. Kahit na native na salita natin ang Bisaya sa ating lugar ng Dipolog, pero ating napagpasyahan na gawin na lang nating Tagalog version ng ating palatuntunan na kahit na mahirapan tayo sa pagsasalita ng Tagalog sa ngayon dahil hindi pa tayo sanay sa wikang Pilipino. Pero nang dahil sa national na ang dating sa ating palatuntunan, so napagpasyahan na lang natin na gawing national program na. So, dati sa wikang Bisaya, pinamagatan itong ang kahayag sa pagtuong Katoliko. So, sinali na natin yan, Sinali na natin yan, yung title na yan, sa wikang Pilipino o sa salitang Tagalog na ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. So, ipagpaumanhin nyo si Veritas kung sa ngayon meron pa tayong weakness sa pagsasalita, meron pa tayong mga mali-mali sa pagbigkas sa wikang ito. Ipagpaumanhin po nyo ako, si Veritas. Pero pilitin nating matutunan ang wikang ito alang-alang sa inyo kung bubuhayin pa tayo ng Panginoon, magtagal pa tayo. So, ating pilitin ang ating sarili na alamin, kung paano tayo magsasalita ng Pilipino o itong wikang Pilipino na tinawag nating Tagalog.
Okay, ngayon, araw na linggo, no? Araw na linggo talaga ang ating palatuntunan. Once a week lang ang ating palatuntunan dito sa RMN Dipolog sa ngayon. Hindi katulad noon na daily ang ating palatuntunan. At saka yung palatuntunan natin sa ibang istasyon, dahil nagka-program din tayo sa ibang istasyon at nakabalik tayo, no? Tagal na dito sa RMN Dipolog. At ginawa na nating once a week lang dahil napagpasyahan natin na parang masyadong mahirapan ako kung daily ang palatuntunan natin. Parang hindi ko pa kaya. So, napagpasyahan natin na once a week lang. At yun naman ang ating napag-usapan sa manager sa istasyon ito, RMN Dipolog, no, sa DXDR. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, ika-13. Yan ang pizza natin. Pizza 13 sa buwan ng Enero 2013 o 2013. O ikalawang program natin sa taon na ito, no? 2013. So, bali matawag natin itong second version sa taong ito, 2013. Atin pasalamatan sa muna, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga taga-subaybay natin dyan sa online internet dahil napansin ko kahit na mga Tagalog na nakapakinig sa ating palatuntunan, sila ay naglalike, no, sa ating palatuntunan, no, sa wikang Tagalog, na kahit na sa tingin ko hindi masyadong maganda ang ating pagsasalita, medyo matigas dahil bisdak Bisaya po tayo, pero meron pa rin nagla-like sa kanila. So, ulitin ko ang aking pagpasalamat. Salamat po sa inyo. Iyan ay nangangahulugan na tanggap ninyo ang ating palatuntunan. At sana'y tulungan nyo si Veritas sa pagdasal, no, sa itaas na ma-improve pa ang kanyang kaalaman sa wikang Pilipino o salitang Tagalog para meron talagang maraming maibigay o ma-share o maibahagi si Veritas, kung kapatid nyo si Albert Dondoyanos nyo alias Veritas, sa palatuntunan ito. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, meron akong tanong sa inyo. Gaano ba sa inyo kaimportante o gaano ba sa inyo kahalaga ang palatuntunan ito? Maraming mga palatuntunan na napakinggan ninyo sa radyo, makita ninyo sa telebisyon, sa iba-ibang mga topiko, iba-ibang paksa, iba-ibang klaseng programa. At ang itong sa atin, siguro, anong napansin nyo? Kakaiba siguro ito dahil religious na ang dinidepensa, na ang paksa, no, about defending the Catholic faith. Maraming mga programa o mga palatuntunan na nagkakayag sa mga paniniwala na hindi Katoliko. At siguro napakinggan ninyo ang mga palatuntunan sa iba nating mga kapatid na hindi Katoliko. At siguro napansin ninyo ang napansin ko sa mga palatuntunan nila na may mga issues about faith na talagang ang ating pananampalatayang Katoliko ang pinupunta riyan nila, nagko-comment sila, meron silang mga katanungan, at ang iba pa sa kanila nag-aatake sa ating mga
katuruang Katoliko. At mahirap sa ating mga Katoliko na makinig lang ng makinig na wala tayong ginagawa na a sort of a reply or hindi natin sinasagot ang mga akusasyon nila laban sa ating pananampalatayang Katoliko. At yung karamihan sa kanila, mga Katoliko pa noon, humihiwalay sila sa ating pananampalatayang Katoliko in good conscience. In good conscience. Pag sinabi natin in good conscience, hiniwalayan nila ang ating pananampalatayang Katoliko, hindi natin masasabi na in bad faith ang kanilang paghiwalay dahil nasa isip nila na tama ang ginagawa nila. Dahil nasa isip nila kasi na ang mga katuruang Katoliko o may mga practices o mga tradisyon tayo sa ating paniniwala na sa tingin nila labag sa mga katuruan na nakasulat sa Biblia. So, for the sake of truth ang kanilang ginagawa. Dahil totoo naman na talagang iwanan natin ng mali. So, nasa isip kasi nila na ang ating pananampalatayang Katoliko ay huwad dahil maraming mga turo daw na walang basihan sa Biblia o labag pa sa mga nakasulat sa Biblia. So, in good conscience, because of truth, sinasabi kasi the truth shall set us free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. So, in good conscience, hindi natin masasabi na makademonyo ang ginagawa nila dahil in good conscience nila ginawa ito. Mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, ano naman ang ating response diyan? Dahil hindi natin kinukondina ang pag-iwan nila sa Katoliko. Like for example, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa tingin natin sa ating nakita sa ginagawa niya, lumipat siya sa ibang pananampalataya o iniwanan niya ang Katoliko ngayon dahil yon ang assessment niya sa pag-aaral ng Biblia with the help kasama na ang tulong sa mga pastor na hindi Katoliko na tumulong sa kanya sa pag-aaral ng Biblia. Tinuruan siya kung paano ito babasahin at i-interpret ang mga nakasulat. So napaniwala siya sa mga interpretasyon ng mga pastor na yon. At sa madalit salita, ang interpretasyon ni Manny Pacquiao, iba na ang kaniyang interpretasyon sa Biblia o Sagrada Escritura. So, kung ating i-describe o ilarawan sa inyo mga kaibigan at mga kapatid kung ano ang uri, ang klaseng interpretasyon sa Sagrada Escritura kung Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, kung ating i-classify, ano ba yun sa salitang Tagalog, yung i-classify? Yung anong uri? Ilang uri o ilang style ang naobserbahan natin o nakikita natin ngayon sa ating mundo? Kung ang pag-usapan natin paano ini-interpret, paano inuunawa ang mga nakasulat sa Biblia. Well, kung magtanong kayo kay Veritas o magtanong kayo sa akin, ang nakita ko na style o ilang uri ang pag-interpret sa Biblia, sa nakita ko sa history, mga kaibigan at mga kapatid, parang maklasify ko lang sa dalawang uri ang pag-interpret sa Biblia. Yung tinatawag nating Catholic interpretation of the Bible at saka yung ikalawang uri, Protestant interpretation of the Bible. So, mamili lang kayo
sa dalawang uri o dalawang klaseng interpretation na yan. Catholic interpretation o Protestant interpretation. Siguro ang iba sa inyo magsasabi na hindi, veritas. Dahil pag sinabi mong Catholic interpretation, siguro tama kayo dahil meron talagang Catholic interpretation. Pero pag sinabi nating Protestant interpretation, kaming mga, for example, Iglesia ni Cristo, hindi kami payag na ang aming interpretation sa Biblia ay Protestant. So, siguro gawin mong tatlo. Dahil hindi kami payag, kaming mga Iglesia ni Cristo, na tawaging Protestant interpretation ng sa amin. Siguro, ang tamang tawag, INC or Iglesia ni Cristo interpretation. Okay, kung yan ang paniniwala ninyo, wala akong magawa kung yan ang nasa isip ninyo. Pero may right naman siguro ako, meron naman siguro akong karapatan na mag-describe kung ano ang description ko sa klase ng inyong interpretasyon. Ako kasi no, mga kaibigan at mga kapatid, no, kung pabayaan ninyo si Veritas na mag-describe, dalawang description lang ang nakikita ko. Catholic interpretation at saka Protestant interpretation. Pag sinabi kong Protestant interpretation, nandun na lahat ang iba-ibang Christian religion na hindi Katoliko. Bakit ko nasabi yun, mga kaibigan at mga kapatid, na sinama ko lahat ng mga hindi Katolikong Kristiyano, hindi Katolikong relihiyon, paano man tatawagin ito, denomination lang ba o religion ba? O kagaya ng Iglesia ni Cristo, Born Again, Assemblies of God, Baptist, Seventh-day Baptist, lahat-lahat na. Sinama ko lahat yon. Classify ko sa isa lang salita, Protestant version na interpretasyon. Protestant interpretation of the Bible. Dahil kung tingnan natin sa history, mga kaibigan at mga kapatid, magtanong ako sa inyo. Sa mga araw ng, shall we say, unang siglo, magtanong ako sa inyo, meron na bang protestante? Wala pa. Dahil sa 16th century na ang Protestantism, na ang prime mover si Martin Luther. Napag-alaman natin na yung pagprotesta ni Martin Luther sa simbahang Katoliko, 15 plus na to yun, 1517 ba yun o 1521? So around 16th century yan, di ba? Dahil ang 16th century, ang cover niyan from 1500 to 1600. Diba? Yan ang 16th yan ba, no? 16th century? Kung hindi ako nagkakamali. Pag sinabing 1517 nag-rebelde si Martin Luther sa simbahang Katoliko. So, pag sinabi natin na noong unang siglo, ikalawang siglo, ikatlo, ikaapat, wala pang protestante. Pag sinabi naman nating Jehovah's Witness at saka Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo sa ating napag-alaman sa history, 1914 lang. So, mga 20th century na ang Iglesia ni Cristo. So, kung ang tanong natin, meron na bang Iglesia ni Cristo, meron na bang Baptist sa, shall we say, 5th century o ikalimang siglo, wala pa. Ang Islam na hindi Christian religion, napag-alaman natin sa mga 6th century na, sa mga 500 plus AD, or hindi ko matandaan yung exact na year, but around 6th century na ang Islam, hindi Christian religion. So kapag ang tanong natin, meron na bang Baptist, Iglesia ni Cristo, Born Again sa 5th century, wala pa. So anong Christian religion lang ang nasa
mga panahong yon, yung 6th century, 7th century, even 8th century. Mga kaibigan at mga kapatid, sa napag-alaman natin sa history, Catholic Christian religion lang mga kaibigan at mga kapatid. Kung diskumpiyado kayo sa mga sinasabi ko dito, kailangan ang diskumpiyado ninyo, meron kayong support. Pag sinabi ninyo na mali ang sinabi ko dito, kailangan meron kayong proof, meron kayong katibayan na mali ang sinasabi ni Veritas. Ibig kong sabihin, sa wala pa ang 16th century, wala pa ang Iglesia ni Cristo, wala pa ang Protestante, wala pang Baptist, dahil ang Baptist, mga 19th century na or 18th ba yan? Yung 19th century, even yung Jehovah's Witness, if I'm not wrong, 1872 ba yun? At saka yung sa Seventh-day Adventist, 1844. 19th century na yan, lahat, mga kaibigan at mga kapatid. So, pag sinabi nating, shall we say, 9th century, 900 AD for example, meron na bang protestante? Wala pa. Dahil sinabi ko na, 15th century o 16th century lang ang protestante. So, kapag ang tanong natin, 9th century, anong interpretation sa Christianity ang makikita natin dyan? Dahil wala pang protestante. Catholic lang when it comes to religion, mga kaibigan at mga kapatid. Siguro meron tayong babasahing referensya sa pagpapatunay sa inyo na hindi ako sasabi ng hindi totoo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Ibig kong sabihin, meron akong katibayan sa mga sinasalita ko. Okay, hintayin niyo muna dahil hanapin ko pa muna dito sa reference ko o sa guide ko. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ito na, nakita ko na ang referensya. What is the history of your church? Uunahin ko ang from the latest, no? Yung pinakahuli na found o natatag, mga kaibigan at mga kapatid. Yung pinakahuli na natatag ko, unahin ko, no, sa kung ano ang nasa reference natin. Yung tinatawag na mga non-denominational, no, di ba siguro napansin niyo na merong mga grupo ngayon na nagtuturo
sa Biblia na tinawag nila ang kanilang samahan na non-denominational. Di ba? Dami yan sa ating panahon ngayon. Ang origin yan doon sa United States. Maraming mga non-denominational groups there, no? Napag-alaman ko yung protestante doon, parang umuunti ang bilang nila dahil ang karamihan doon sa US or United States o sa Amerika, ang uso na religious groups doon, mga kaibigan at mga kapatid, yung tinatawag na non-denominational. Yung karamihan sa kanila, parang merong nakausap ako sa kanila na sinabi nila na hindi daw religion ang kanilang grupo. Dahil personal relationship daw ang importante. So non-denominational daw ang grupo nila. Siguro nasa isip nila kapag hindi religion, ibig sabihin hindi denominational. Dahil ang term nila sa denominational parang kasing religion. Hindi kasi nila gusto na ang samahan nila tawagin itong religion. In fact, karamihan sa kanila, hate nila ang salitang religion. Dahil hindi daw importante ang affiliation natin sa religion. Hindi daw importante ang yung aanib, yung affiliation o yung membership sa isang religion. Paano daw tayo maligtas? Yung meron tayong paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ang ating personal relationship sa Panginoon ang importante, hindi yung affiliation, hindi yung membership natin sa isang religion o sa isang grupo. Pero meron akong komento sa hindi ko pabasahin ang origin nila, mga kaibigan at mga kapatid, kung anong year na tatag ang mga samahan na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Meron mag-comment tayo sa mga kapatid natin na tinawag nilang non-denominational daw ang kanilang samahan. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, kung babasahin natin, kung tingnan natin sa dictionary ang salita na denominational, ang root word sa denominational, mga kaibigan at mga kapatid, denomination. Pag sinabing denomination, grupo o samahan. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So, paano natin sasabihin na ang ating grupo o samahan hindi denominational o sinabi nila non-denominational daw? Na ang ibig sabihin sa salitang denomination, samahan o grupo. Natawa nga ako nung napakinggan ko ang comment ni Dr. Tim Gray, isang Catholic faith apologist and Bible scholar. Sinabi niya, non-denominational denominations. Natawa ako dahil sumabay siya sa sinabi nila na non-denominational daw ang samahan nila. Pero kasi grupo kasi sila Samahan kasi ang kanilang krusada. So paano natin masasabi na hindi denomination o hindi denominational ang kanilang ginagawa? Na kung tuusin, meron naman silang grupo o samahan na yon ang ibig sabihin sa salitang denomination. Kaya nga yung nag-comment si Professor, Bible scholar, yun, no? Bible teacher pa, mga kaibigan at mga kapatid, si Dr. Tim Gray, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi niya, itong mga non-denominational denominations, natawa ako sa sinabi niya yan at gusto kong i-share din sa inyo kasi yun naman ang totoo talaga. Sinabi nila na non-denominational daw sila, pero ano ba ang ibig sabihin sa salitang denomination? Di ba? Samahan o grupo? So parang ayaw nila sa salita na ginawa nila. Nakuha nyo ba ang ibig kong sabihin?
Kagaya ba sa yung sinabi ko na noon, marami kasing mga nagpanggap na mga Christian sa ngayon na ayaw nila sa salitang Catholic. 'Di ba? Dahil para sa kanila hindi Catholic ang kanilang samahan, hindi Katoliko ang kanilang grupo o fellowship. Pero kung tanungin natin, ano ba ang ibig sabihin sa salitang Catholic? Ang ibig sabihin sa salitang Catholic ay universal o pambuong mundo, for all nations. Ngayon, hindi nila gusto na tawagin silang Catholic. Hindi daw Catholic ang kanilang religion o samahan. Pero akalain nyo, kung malaman natin kung ano ang ibig sabihin sa salitang Catholic, kung alam natin ano ba ang word, ano ba ang salitang Catholic? Universal o para sa buong mundo, mga kaibigan at mga kapatid. So, papaano natin intindihin, papaano natin isipin na hate natin, hindi natin gusto ang salita na ang ibig sabihin ay ginagawa naman natin? Para bang isang ama na sinabi niya sa kanyang anak na, "Anak, huwag kang maglalasing, huwag kang maging lasinggero." Pero habang sinabi niya yan sa kanyang anak, ang kanya palang sarili ay lasinggero o palaging uminom ng alak. Sa madalit salita, isa siyang lasinggero, isang lasinggero na nagsasabi sa kanyang anak na, "Anak, huwag kang maging lasinggero." Ayaw niya sa lasinggero, pero lasinggero pala siya. Yan ang sinabi natin na maraming mga Kristiyanong nagpapanggap ngayon na hate nila ang salitang Catholic. Ayaw nila sa salita na Catholic na ang ibig sabihin universal o para sa buong mundo. Ayaw nila sa salita na yan, pero ang ibig sabihin, ginawa naman nila eh. Di ba mga kaibigan at mga kapatid? Ano bang religion ngayon o ano bang samahan ngayon na hindi gusto na umabot ang kanilang grupo sa lahat ng mundo o sa lahat ng lugar dito sa mundo natin? Anong reason? Ano bang dahilan kung bakit tayo naghahayag ng mga salita ng Diyos na hindi lang sa lugar natin kundi sa ibang mga lugar pa? Dahil gusto natin na lumaganap ang ating grupo. Na ang ating grupo, halimbawa, dito nagsimula sa Dipolog. Tapos gusto tayong merong mga converts, maraming maniwala sa ating bagong grupo o samahan. Kaya magpipreach tayo, mangangaral tayo. Tapos meron tayong mga napaniwala. So marami na tayong mga miyembro. So ano ang susunod nating gagawin kung marami na tayong miyembro? Doon naman tayo sa ibang lugar. Kung dadami naman tayo sa ibang lugar, sa iba na naman. So sa makatuwid, bagay mga kaibigan at mga kapatid, gusto tayong ang ating religion, ang ating samahan ay umabot din sa ibang mga lugar. Sa ibang salita, as much as possible, lahat na lugar dito sa mundo gusto nating sakupin sa ating paniniwala, sa ating religion o sa ating samahan, di ba mga kaibigan at mga kapatid? So gusto nating maging universal o na ang ating paniniwala o ang ating religion ay para sa buong mundo. Yun naman talaga ang religion ng ating Panginoon, para sa buong mundo. Kaya nga tinawag ito sa Katoliko na Catholic o universal. Hindi ba niyo napansin mga kaibigan, mga kapatid, na ang dami ngayon ganyang klaseng mga stand nila sa religion o paniniwala?
Hindi nila gusto na tawagin silang Katoliko. Pero ang ibig sabihin sa salitang Katoliko, ginagawa naman nila. Yung gusto silang dadami din ang mga miyembro nila at umabot pa ang religion o samahan nila sa ibang mga lugar. Di ba yun, ginagawa nila ang ibig sabihin sa salitang Catholic? Kaya nga, mayroong religion na nakita natin na o napag-alaman natin na tinawag na Worldwide Church of God. Bakit linagyan ng worldwide? Dahil ang religion ng Christianity, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi para sa isang lugar lang, kundi para sa buong mundo. Kaya linarawan o dinidescribe ito na worldwide. At meron namang samahan na tinawag ding Church of God International. Yung kung hindi ako nagkakamali, yung samahan ngayon ni Brother Ili Soriano, tinawag na Church of God International. Kung hindi ako nagkakamali. Bakit linagyan nila ng international? Hindi naman sinabi letra por letra sa Biblia na lagyan ninyo ng international. Diba, mga kaibigan at mga kapatid? Linagyan nila ng description na international dahil ang religion ni Kristo, ang samahan ni Kristo ay para sa buong mundo. Kaya linagyan nila ng description na international. Pero mga kaibigan at mga kapatid, yung ganong bang pagdidescribe o paglalarawan sa samahan na natatag ng Panginoon, sino ba ang nakauna niyan? Sino ba ang origin? Sino ba ang original? Ang ibig kong sabihin yung unang gumawa sa ganyang klaseng gawain na lagyan ng description o ilarawan na ang iglesia na natatag ng ating Panginoon, universal ito o para sa buong mundo. Sino ba ang masasabi nating original yan? Ito bang mga protestante ngayon? Yung mga grupo ngayon na hindi Katoliko? O Katoliko, mga kaibigan at mga kapatid? Siyempre, kung tanungin nyo sila, sasabihin nila, ano bang unang religion? Protestantism o Catholic? Natural, Catholic ang nauuna. So, Catholic, ang Katoliko ang nauuna. So, ang original group o ang original na samahan, mga kaibigan at mga kapatid, na gumawa sa ganyang klaseng gawain na dinidescribe ang samahan na natatag ng ating Panginoon na universal o para sa buong mundo. Katoliko, mga kaibigan at mga kapatid. Catholic. Alam naman nila yon dahil babasahin nila sa history yan na ang unang gumamit sa salitang Catholic ay isang obispong Katoliko na si Obispo Ignacio sa Antioquia. Nagawa niya yon noong 110 AD, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ni Obispo Ignacio na ang samahan na natatag ng ating Panginoon, Catholic daw. Para sa buong mundo. Inatake nila yon. Especially ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, palagi nilang inuulit-ulit yan. Yung sinabi ni Obispo Ignacio na tinawag na Catholic ang Iglesia na natatag ng ating Panginoon. Pero iba ang komento nila dahil bakit daw pinalitan ng Catholic ang pangalan ni Kristo. Dapat daw hindi palitan ang Iglesia ni Kristo na pangalan. Mananatili itong Iglesia ni Kristo, huwag tawagin sa ibang pangalan. Mali yun, mga kaibigan at mga kapatid, dahil kung tingnan natin ang Biblia, babasahin natin, iba-iba po ang katawagan sa samahan o iglesia na natatag ng ating Panginoon. Gusto niyong i-quote ko, mga kaibigan? Sa Biblia, tinawag itong iglesia sa mga banal o Church of the Saints. Tinatawag din itong iglesia sa Diyos. Tinatawag din itong iglesia sa mga hintil dahil merong mga Gentiles na
na convert. Tinawag din itong Iglesia sa Corinto. Maraming katawagan ng iglesia na natatag ng ating Panginoon, hindi lang isa. At kung ang iglesia na natatag ng Panginoon, tinawag itong Catholic ni Obispo Ignacio, ito ba ay dalawang iglesia na o iba-iba na? Ulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, hindi dalawang iglesia kundi iisa lang. Dahil halimbawa ako, ulit-ulitin ko itong halimbawa na ito. Ang pangalan ko, mga kaibigan at mga kapatid, ay Shelbert. Ako ay si Shelbert. Kahit na ang pangalan ko ay Shelbert, tinawag din akong Bobby as my nickname. Ngayon, ang tanong, dahil tinawag din akong Bobby, Shelbert na ako pero tinawag pa akong Bobby. Iba-ibang pangalan yon. Masasabi ba nating dalawang tao yon, si Shelbert at si Bobby? Dahil dalawang pangalan yon ang mababasa at mapakinggan natin. Iba ang pagbigkas. Hindi nating masabing dalawang tao si Bobby at si Shelbert. Isang tao lang. At meron pa akong call sign na Veritas. Tinawag din akong Veritas. Ngayon, si Shelbert, si Bobby at si Veritas, tatlong tao ba? Hindi, isa lang. Yun din ang iglesia na natatag ng ating Panginoon. Hindi tayo tutol na tawagin din itong iglesia ni Kristo dahil totoo namang si Kristo ang nagtatag sa iglesia. So, sa personal description, sa personal name sa simbahan, pwede itong tawaging Iglesia ni Kristo. Hindi naman tayo tutol yan. Di ba? Yung mga ministro ng Iglesia ni Kristo, babasahin nila yung mga librong Katoliko na patunay daw na Iglesia ni Kristo ang tunay na iglesia dahil merong mga pari daw sa mga libro nila na sinasabi na ang tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo. Ang problema sa kanilang style kasi mga kaibigan at mga kapatid, ang deception sa style nila, dahil ang binasa nilang libro, librong Katoliko. Libro ng pari na sinabi daw ng pari na ang tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo. Tapos ang kinin nila na ang ibig daw sabihin sa pari na nagsusulat sa libro na yon na sila yon, yung Iglesia ni Kristo nila na natatag ni Igsoong Felix Manalo. Mali yon mga kaibigan at mga kapatid, deception yan. Hindi yan pagsasabi ng totoo dahil pari ang nagsulat sa libro noon. Ang Iglesia ni Kristo na ibig sabihin sa pari na iyon mga kaibigan at mga kapatid, walang iba itong Iglesia Katolika. Dahil sa paniwala kasi ng Iglesia Katolika, ang Iglesia ni Kristo pinangalanan na Katolika. Therefore mga kaibigan at mga kapatid, ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika ay iisa, hindi dalawa. So, ang ibig sabihin sa pari na nagsulat sa libro na binasa nila na Iglesia ni Kristo ang tunay na iglesia, hindi Iglesia ni Kristo ni Igsoon Felix Manalo. Dahil ang Iglesia ni Kristo ni Igsoon Felix Manalo, kailan ba nagsimula yan mga kaibigan at mga kapatid? 1914. 1914. Ang tunay na Iglesia ni Kristo sa Biblia nagsimula doon sa Jerusalem, 33 AD. So, ano ba ang iglesia sa mundo ngayon na ang simula 33 AD? Since na simula ni Kristo ang iglesia, 33 AD, no? At the first century, sa unang siglo, mga kaibigan at mga kapatid. So, merong deception talagang ginawa nila, no? Merong pandaraya, no? Sana hindi nila ito intentional ginawa. Sana nasa isip nila na tama sila. In good conscience nila ginawa. Dahil kung in bad conscience, ibig sabihin, alam nila na mali ang tinuro nila. Bakit magtuturo pa sila na mag-Iglesia ni Kristo kayong mga Katoliko dahil ang mababasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo? Bakit turuan pa tayo nila na mag-Iglesia ni Kristo pa tayo na tayong mga Katoliko, Iglesia ni Kristo naman tayo? Ano ba, no? Isipin niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang Iglesia ni Kristo tinawag na Katoliko. So, bakit mag-Iglesia ni Kristo pa tayo na ang Katoliko Iglesia ni Kristo na? Katulad, for example, no, halimbawa mga kaibigan at mga kapatid, si Simon na tinawag ni Kristo na Pedro.
Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, si Simon ba at Pedro, dalawang tao? Iisa lang. Iisa lang si Simon at Pedro. Ibang halimbawa, si Saul, tinawag na Pablo. Si Saul at Pablo, dalawang tao ba? Hindi, isa lang. So ang Iglesia ni Cristo, tinawag na Katoliko o Katolika o Catholic, mga kaibigan at mga kapatid. Therefore, konklusyon, isa lang ang Iglesia ni Kristong tunay at ang Iglesia Katolika, hindi dalawa. O malapit na tayo magtatapos dahil kaunti na ang oras natin. So, basahin ko ang hindi ko nabasa. Naabutan tayo ng oras, hindi pa natin nabasa ang referensya. Pero ang dali lang basahin natin ito. Yung mga non-denominational, no, mga kaibigan at mga kapatid, no, anong year ba na tatag yun o nagsimula? Sa reference na ginamit ko, mga kaibigan at mga kapatid, 1990s. Walang specific pero 1990s na, mga kaibigan at mga kapatid. Ang founder sa grupo ng mga non-denominational, hindi sinabi dito but various, kasi marami kasi sila ngayon iba-ibang non-denominational groups. Yung Saddleback, 1982 by Rick Warren, no? Rick Warren ang founder, natatag doon sa California, no? Hindi Jerusalem, no? Yung Harvest Christian, 1972, ang nagtatag Greg Laurie doon sa Riverside, CA. Yung Born Again, mga kaibigan at mga kapatid, 1970s, yung itong year na ito. Dito ako ipinanganak. O Born Again, doon ang founder nito, mga kaibigan, mga kapatid, dami. Hindi in-specify ang mga pangalan dito dahil maraming grupo ng Born Again ngayon, di ba? Iba-iba ang mga leader nila. Various religious bodies. Sa United States nagsimula ang grupong ito, mga Born Again Christians. Ang United Methodist, 1968. Ang founder, Methodist United Brethren, Dallas, Texas. Ang Calvary Chapel, 1965 by Chuck Smith, Costa Mesa, California siguro itong CA, no? Hindi ko sure dahil abbreviation lang ang nandito. Ang United Church of Christ, 1961. Reformed and Congregationalist, Philadelphia, no? Pennsylvania. Ang Four Square Gospel, 1917. Ang founder, Amy Simple McPherson. Ang lugar, Los Angeles, mga kaibigan, mga kapatid. Ang Iglesia ni Cristo, 1914. Founder, Felix Manalo. Lugar, natatag, Philippines. Assemblies of God, 1914 also, mga kaibigan, mga kapatid. Pentecostalism, ang founder nito, mga kaibigan, mga kapatid. Hot Springs, Arizona. Aglipayan, 1902. Gregorio Aglipay. Mga turo nito halos Katoliko lahat. Galing kasi ito si Gregorio Aglipay sa Katoliko, isang rebuilde na pare. Nagtatag ng religion, no? 1902. Pentecostal, 1901. Charles F. Parham, Topeka, Kansas, America. Church of Nazarene. Various religious bodies. Pilot Point, Texas. Hindi ko na sabihin ito lahat. Dami kasi. So, diretso na lang ako sa 33 AD dahil na found o nasimula ni Kristo kasi ang tunay na iglesia 33 AD. So, nasa unang siglo. Kasi ang unang siglo from 1 AD to 100 AD. So, ang 33 AD nandyan, no? Sa unang siglo o first century. 33 AD, Catholic. Jesus Christ is the founder. Saan nagsimula? Jerusalem. Kung sasabihin nila, hindi Jerusalem yung Katoliko dahil sa Roma yan. Oh, okay. Hintayin ninyo kung uulitin ko sa wikang Tagalog na program ang topic kung bakit na naging Roma na ang sentro, hindi Jerusalem. Totoo namang Jerusalem nagsimula ang Iglesia ni Kristong tunay. Pero nalipat ang sentro nito dahil sa nangyari kasi na hindi kasi naging productive doon ang iglesia sa Jerusalem. Kaya may hula sa Matthew 21:43 na
ilipat ang sentro nito sa ibang lugar at yun ang Roma. Ang patunay nito mga kaibigan at mga kapatid, hintayin nyo kung pag-usapan natin dito sa ating palatuntunan yan. Mga kaibigan at mga kapatid, nalulungkot po tayo dahil wala na tayong oras. Dami pa sanang sasabihin natin dahil maraming naiisip natin na kailangan nating sasabihin sa ating palatuntunan sana, pero wala na tayong oras. Kung papayag pang Panginoon na magpatuloy ang palatuntunan natin, hintayin ninyo mga kaibigan at mga kapatid. So, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, Mother Mary, sa mga banal at mga anghel doon sa langit, sa mga church authorities natin, mga kaparian at mga obispo at Santo Papa. Ito ang inyong lingkod sa palatuntunan, kapatid na Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ng ating mga kapatid sa technical side, Danny Luod at Axie Lumba. Until next Sunday mga kaibigan at mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Magpapasko na naman. Delubyo ang sumalubong sa ating mga kababayan sa Mindanao.